10 nakakatakot na knockout sa boxing history. 10 Gervonta Davis vs Leo Santa Cruz. Ika-31 ng Oktubre taong 2020, Davis KO Santa Cruz. Bagamat ang mga klase mas mababang timbang ay tradisyonal na hindi gumagawa ng mga mapang wasak nako, medyo nakaugalian na ni Gervonta Davis ang pag-secure ng mga panalo sa knockout. Sa 28 sa kanyang 30 panalo na dumating sa pamamagitan ng knockout, ang pinakamahusay na pagtatapos ng undefeated star ay walang alinlangan na dumating 4 na taon na ang nakalilipas ng makalaban niya si Leo Santa Cruz. Nagkataon, dumating ito noong gabi ng Halloween noong 2020 kasama si Davis na sabik na magpakita ng bangungot na display. Mula sa salita pumunta, Davis ay hindi pagpunta upang bigyan ng layo ng anumang maagang round sa mapanganib Cruz. Ang batang knockout artist ay naghahanap ng mga lupong power punches sa anyo ng mga lead hook at uppercut. Ang plano ng laro ay ipinakita sa ika-6 na round nang ang Baltimore boxer ay naglapag ng bomba ng isang uppercut habang sa kanyang likod na paa ay isang tunay na marka ng kapangyarihan. Kasunod ng paghinto sa aksyon dahil sa mahinang suntok, naamoy ni Davis ang dugo sa tubig at walang tigil na idiniin si Cruz upang ipakita ang butas para mapunta ang umuusbong na uppercut na nagpatalsik kay Cruz. Siyam Canelo Alvarez laban kay Amir Khan. Ika-5 ng Hulyo taong 2016, Alvarez KO's Khan. Habang si Amir Khan ay nararapat na nakakuha ng kanyang crack sa Canelo Alvarez kasunod ng mga panalo laban kina Chris Algieri, Devin Alexander at Luis Collazo, ito ay hindi magandang timing para sa British fighter dahil ang Mexican ay patungo na sa pagiging pound-for-pound king. Sa unang bahagi ng paligsahan, si Alvarez ay naghahanap ng mga paraan upang isara ang distansya laban kay Khan hanggang sa ganap niyang makalkula ang isang overhand right na nag-iwan kay Khan na naka-flatten sa canvas para sa isa sa mga pinakadakilang one-punch knockout sa lahat ng panahon. Sa sandaling pinasabog ni Saul, ang kanang kamay na nagtatapos sa laban, mabilis na bumagsak si Khan, at maliwanag na sinuntok ng Mexican ang kanyang mga ilaw nang tumagal ng ilang oras bago makabangon muli ang breath. 8 Deontay Wilder vs Luis Ortiz 2. Ika-23 ng Nobyembre taong 2019, Wilder KO's Ortiz. Sa kabila ng mga nagdaang taon na nagmumungkahi ng iba, si Deontay Wilder ay bababa pa rin bilang isa sa mga pinakamasamang manlalaban sa kasaysayan ng combat sports. Ang kanyang spell sa tuktok sa pagitan ng taong 2015 at taong 2019 ay kapansin-pansin. Anuman sa kanyang 42 career knockouts ay sulit na itampok sa listahang ito. Pinatunayan ng Bronze Bomber na ang kanyang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ay maaaring magpatamba kay Luis Ortiz sa tanging pagkakataon sa kanyang karera. Ang ikalawang knockout ay isang bagay na hindi mo nakikita araw-araw. Ang tiyempo ng laban na ito ay dumating sa pagitan ng mga laban sa pagitan ni Tyson Fury at ng Bronze Bomber na naghahanap ng isang malaking pahayag na panalo bago muling makipag-rematch sa Brit, at tiyak na ginawa niya iyon sa pamamagitan ng pagpapaputok ng piston sa guard ng noo ng Cuban boxer. Karaniwan, ang isang manlalaban ay bumababa mula sa isang suntok sa ilong, jawline o templo, ngunit upang makita si Ortiz na nakatiklop mula sa suntok ay nakakatakot. 7 Tyson Fury vs Deontay Wilder 3. Ika-10 ng Setyembre taong 2021, Fury KO's Wilder. Sa isang all-time classic, sinimulan ni Wilder ang laban bilang aggressor, sinaksak si Fury sa katawan at inilapag ang ilang malinis na kanang kamay sa kanyang dibdib ng maaga. Gayunpaman, sa ikatlo, nahuli ng Brit ang Bronze Bomber gamit ang isang kanang kawit sa templo na sinundan ng isang kanang uppercut sa clinch, na nagpadala kay Wilder sa canvas. Sa susunod na round ay nakita ni Wilder ang isang kaliwang jab na sinundan ng isang tuwid na kanang kamay sa kaliwang templo ni Fury, na nabigla sa kampyon at natamba siya. Nakabawi ang Gypsy King, ngunit na floor muli sa parehong round matapos kumonekta ang American heavyweight gamit ang maikling kanang kamay. Sa kalaunan, kumonekta si Fury sa isang kaliwang kawit at nakababa ang panga sa kanang kamay upang ipadala si Wilder ng harapan sa canvas, kung saan ang referee ay kumaway sa laban sa ika-11 round, kung saan napanatili ng Englishman ang kanyang titulo. 6 Alexander Povetkin vs Dillian Whyte. Ika-22 ng Agosto taong 2020, Povetkin KO's Whyte. Ang masakit na paghihintay ni Dillian Whyte para sa kauna-unahang world title shot ay nagpatuloy matapos ang isang nakakasakit na resulta laban kay Alexander Povetkin na dumating nang siya ay lumitaw sa bingit ng ika-12 sunod na panalo. Maingat na nagsimula si Whyte sa likod ng jab dahil malinaw na nag-iingat siya sa kapangyarihan ng kanyang kalaban. Ang mga cornermen ni Povetkin ay tila nababagabag kaagad pagkatapos ng ikalawang round.
Di nagtagal, ang veteranong Russo ay niyanig ng isang kaliwang kanang combo mula kay White. Sa ika-4 na round, ganap na pumalit si White, 2 beses na pinatumba si Povetkin. Ang una ay nagmula sa kaliwang kawit patungo sa templo, ang pangalawa ay may crunching left uppercut. Gayunpaman, anumang bagay ay maaaring mangyari sa heavyweight boxing tulad ng alam natin. Biglang natapos ang laban sa ika-5 round nang bumagsak si Povetkin sa isang napakalaking uppercut na hulog si White sa kanyang likod at malinaw na nawala ng malay habang ang referee ay agad na huminto sa laban. 5 Juan Manuel Marquez vs Manny Pacquiao. Ika-12 ng Agosto taong 2012, Marquez KOs Pacquiao. Sina Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez ay nasangkot sa mainit na tunggalian na tumagal ng mahigit 8 taon, 4 na laban at 42 rounds bago ito natapos ng isang suntok. Ito ay napakabihirang upang makakuha ng upang labanan ang 4 na ng isang tunggalian kapag ang isang boksingero ay hindi nanalo sa alinman sa unang tatlong. Iyon ay sinabi, ang mga showdown sa pagitan ng pares ay napakanatatangi dahil sa ilang mga kadudad ang scorecard. Nakaligtas si Marquez ng 3 knockdowns para gumuhit sa unang laban, natalo sa pamamagitan ng desisyon sa pangalawa at pagkatapos ay natalo sa isa pang malapit na engkwentro sa ikatlo na may pakiramdam ng marami na parang sapat ang ginawa ni Marquez para manalo. Gayunpaman, kalaunan ay naayos niya ang marka noong 2012. Nai-score ng Mexican ang kanyang unang knockdown ng tunggalian sa ikatlong round nang magkunwaring katawan siya bago nilapag ang isang looping overhand sa kanan na nagpabagsak kay Pacquiao. Nakabalik noon si Pacquiao sa paligsahan sa ika-6 na round, ngunit nang suportahan niya si Marquez laban sa mga lubad at hinanap ang suntok na nagtatapos sa laban, bumangga siya sa isang counter na kanang kamay na nag-iwan sa kanya ng malamig sa canvas. 4 Manny Pacquiao laban kay Ricky Hatton. Ika-5 ng Pebrero taong 2000, Pacquiao KOs Hatton round 2. Patungo sa laban, si Pacquiao ay lumalaban sa kanyang ika-4 na weight division sa maraming laban, ngunit ang kanyang kapangyarihan sa gabi ay napatunayang labis para kay Ricky Hatton. Ang Pilipino ay nagpakawala ng 73 suntok sa 18 ni Hatton, 65 sa mga ito ay power punches, habang si Hatton ay lumapag lamang na may 2 jabs. Ginulat ni Pacquiao si Hatton sa kalagitnaan ng unang round na may 3 sunod na karapatan bago lumakad si Hatton sa isang right hook may 1 minuto ang natitira. Tumaas ang Brit sa bilang na 8, ngunit patuloy na tinusok ni Pacquiao ang kanyang tumutulo na depensa gamit ang mga kombinasyon ng kidlat bago siya muling ibinaba gamit ang isang brutal na kaliwa. Si Hatton ay nagpumigla sa kanyang mga paa, ngunit ang kanyang mga binti ay nawala mula sa ilalim niya, at siya ay nakabitin para sa mahal na buhay sa kampana. Ang ikalawang round ay nakita ni Pacquiao na lumapag na may 2 looping rights at isang nakamamanghang kaliwa-kanan-kaliwang kombinasyon. Sa wakas, pinakawala ng Filipino star ang dumadagandong na kaliwang kamay na nawala ng malay kay Hatton bago niya nataman ang canvas. 3 Alexander Povetkin vs David Price. Ika-31 ng Marso taong 2018, Price ng Povetkin KOs. Pumasok si David Price sa paligsahan na may malaking taas at naabot ang kalamangan kay Povetkin habang tinitingnan niyang makakuha ng panalo sa pagbabago ng karera laban sa Russian. Nakarating si Price ng 2 tidy shot sa pagtatapos ng unang round para bigyan ng sarili ng pag-asa nang pumasok siya sa laban bilang isang malaking underdog. Gayunpaman, sinabi ng kapangyarihan ni Povetkin sa ikatlo habang tinadtad niya si Price gamit ang isang booming left hook na pumutol sa kanya sa itaas lamang ng kanyang kaliwang mata. Sinagot ng Olympic at Commonwealth Games medalist ang bilang at binigyan si Povetkin ng maraming pag-iisip sa pagtatapos ng round gamit ang sarili niyang malaking kanang kamay. Dahil sa record ni Povetkin, ang laban ay hindi kailanman mapupunta sa mga scorecard ng mga hurado. Sa ika-5 round, ang Russian ay naglapag ng isang malaking putok sa katawan, na sinundan ng isang kanang kamay na umaalog-alog at nagbukas ng depensa ni Price bago nilapag ang isang mapangwasak na kaliwa sa ilalim ng baba upang ko siyang malamig. 2 Ray Mercer laban kay Tommy Morrison. Ika-18 ng Oktubre taong 1971, Mercer KOs Morrison. Ang knockout na panalo ni Ray Mercer laban kay Tommy Morrison ay isa sa mga pinaka-nakakapagpalamig ng dugo nako sa kasaysayan ng sport. Sa laban na ito, makatarungang sabihin na ang Merciless ay talagang tumyupad sa kanyang nakakatakot na palayaw. Sa buong unang 4 na round, inalis ni Mercer ang marami sa pinakamagagandang shot ni Morrison bago biglang sumabog sa buhay. Sinaktan ni Mercer si Morrison gamit ang kanang kamay na naghatid sa kanya sa mga lubad. Bagamat maliwanag na mukhang tulala at nagtatakip ng depensa, si Morrison ay tinamaan ng kaliwang kawit na talagang nasaktan sa kanya.
Tumanggi si Mercer na huminto doon at nakakuha ng dalawang matitigas na karapatan na nagpatalsik kay Morrison. Kahit na walang malay si Morrison, nakahawak pa rin siya sa mga lubad. Habang walang malay habang nakayuko ang mga kamay sa kanyang tagiliran, pinayagan ng referee si Mercer na gumawa ng maraming malalakas na suntok kay Morrison bago siya tuluyang gumuho sa canvas. Isa Roy Jones Jr. vs. Art Serrano. Ika-4 ng Marso taong 1972, Jones Jr. KO Serrano. Noong panahong iyon, ang nakasisilaw na Jones Jr., 23, ay tumataas sa World Middleweight Rankings at talagang gumagawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa pandaigdigang saklaw. Nakilala niya si Serrano sa kanyang ikalawang laban noong 1992 habang tinitingnan niyang mapanatili ang kanyang walang talo na record. Ang ginawa ni Jones Jr. kay Serrano sa pinakaunang round ay ikinagulat ng mga matitigas na tagahanga ng laban. Sa tipikal na fashion ng Jones Jr., mabilis siyang lumabas sa mga bloke at nakarating sa isang nakakasakit na overhand bomb ng isang kanang kamay na dumapo sa hindi nababantayang templo ni Serrano. Mabilis na bumagsak si Serrano sa canvas, pumulandet sa sahig, nakabuka ang bibig, at gumulong ang mga mata sa likod ng kanyang ulo. Ito ay talagang X-rated na bagay, at sa ilang sandali, ang mga medek sa kamay ay natatakot sa mas masahol pa. Sa kabutihang palad, nagkamalay si Serrano, at okay lang siya, kahit na lumaban para sa karagdagang 4 na taon, nakikibahagi sa 7 karagdagang laban ngunit ang pagkatalo kay Jones Jr. ay magmumalto pa rin sa kanya sa loob ng maraming taon pagkatapos.